Nandito ako magkukuwento and yung boses ko medyo 'pag sa personal, hindi ko masyadong mailabas yung boses ko kasi parang may ewan ko yung tonsil ko, akala ko nawala yung 'pag pagod ako is magkakaroon ako ng tonsil. Effect ng dire-diretso na may ginawa ka tapos napagod ka. So, mostly 'pag nag-a-absent ako 'pag nagwo-work ako noon, ito ang dahilan. 'Pag napagod ako ng sobra-sobra, nagfo-form siya ng tonsillitis. So, I guess part ng healing din para ano mo yung pagsubok na mawala, sabihin mo ng kung ikaw yung example, yung next generation is mawawala na sa kanila yung curses na ito. Kasi isang curse din to eh. Health nga lagi nating sinasabi sa topic na pag may ginawa yung ancestors mo, minana mo as a curse, tapos i-add mo pa yung kasalanan mo, mabigat. Kaya ganun. May effect din yung pinasa nilang sins through health, emotionals, etc. At may mababibe kang parang mabigat na ayaw mangalis. Pero pag nag-healing ka, gumagaan yun. And next generations, magiging mas maluwang pa. Yun yung magiging gift mo sa kanila. So, ang sisimulan kong kwento is na-accident ako, pero hinil ako ng Diyos agad. Siyempre, prayer din yan at paniniwala sa prayer and faith sa Kanya. Parang nung una na natapilok ako, medyo ito yung paa, di ba, na ganun siya, masakit sa joints. Nag-pray agad, kinabukasan, medyo masakit, third, medyo masakit, hanggang 1 week ata, okay na. Nagbubuhat pa kami noon dire-diretso. Kasi may kinagawa kami. And ito, hanggang ngayon, may ginagawa pa rin naman, galing sa puyat. So parang mas lumala kasi nagpuyat hanggang 2 a.m. ako natulog. So ito, nawawala na yung boses ko. And yung feeling ko sa spiritual, ay lakas ko, pero yung nabibitray sa akin is yung katawan ko. Kailangan mo nang magpahinga, ganun. So may nangyaring tower moment. Kasi meron talaga ako nung feeling na, oo, nag-confess ako kung sino ako dati. Pero nag-experience nga ako ng being human. So kung anong na-experience ng human, yun din yung ma-experience ko. Parang tinitignan nila kung ano ako dati. Kasi kinonfess ko nga kung ano ako. Na kung anghel ako, syempre, unlimited yun. Pag naging human ka, mayroong limit na yun. So kung pagod ka, magpahinga ka. Parang yun yung isa sa argument namin. And dito ko din napansin na parang meron talagang in-install na CCTV sa aming bahay. Evidence is, nag-open ulit kami ng cafe at wala talagang pumapasok. Siyempre, for sure, may mga chismis na nag-revolve dito sa lugar namin. Isa yun sa dahilan kaya walang pumapasok doon. For sure, doon mismo na-install yung CCTV or a device na naririnig nila yung conversation or CCTV na malapit sa bahay na yung dating in-install nila nung pandemic. Pero, impossible. Except, pag open yung window and doors, lahat ng arguments namin doon sa loob is naririnig nila sa labas. Except yun. Paano ko nalalaman? Kasi nung once na umiyak ako, malumanay na yung boses ko nun. Ang saya-saya talaga nila makakita ng ganun. Bakit? Akala nyo nananalo kayo sa ganun. Emotions lang yun. Pag lumabas, okay na. Pag gumising ka, hindi ka na nag-give up noon. And very strong spirit. Is emotion lang yun. Sa mga low vibrational people, kasi paano naman natin i-explain kung sino sila? Walang kwenta, sabihin ko. Sila pa ang magaling magsabi na tae ka or trash ka. Pero the way back, who are those trash or tae na tinatawag nila? Sila, di ba? Natatakot kayo sa mga ganitong totoong confession? Pero hindi nyo tinitignan yung sinasabi nyo? Ay, ma-experience nyo yung selfishness nang hindi iniisip yung emosyon ng iba. Ito yon sinasabi ko. Meron din akong pagka-selfish. Ito sinasabi kong anong nakikita ko at naririnig ko. Napakalumanay nun. Narinig ko kanina kasi hindi ako tumaas. As in, gusto ko kasing magpahinga. Kasi pag andun ako sa taas, hindi na yun pahinga.
may gagawin ka talaga. Kasi ang daming ginagawa everyday. Walang pahinga. Sinong nagsabing walang taong hindi nagpapahinga? Mga tamad lang yun. May part na okay lang din naman tayo maging tamad. Kasi kailangan natin ng pahinga, hindi yung as in tamad. Kung tamad ka, huwag mong ipasa sa iba. Kung bakit kami namalas pa kasi yan yung dahilan, tamad ka kasi. And gusto mo lang i-project sa iba. And, titingin din ako ng projection, hindi, message ng darating sa akin. Kasi nung nag-away kami, biglang nung nanood ako is English Messenger yun yung mga nag-i-English. It's an sibling quarrel. Wow, alam nila agad. May sinabi din yung kakilala namin na alam nila ang nangyayari. Kung paano sila magkwento, alam na alam mo kung may connection sa mga instinct or intuition na dumating sa iyo eh. So, kung hindi man nila naiintindihan yung nangyayari, pero hindi sila nag-react good, pero nag-react sila through their selfish ego and pride, pumunta sila sa more than the boundaries and limitations. Meron ng consequences and karma na yun. Hindi na nga nila naintindihan kung anong nangyayari. Yung tinutukoy kasi yung mga tao na ini-involve nila yung mga sarili nila. And the occult, totoo talaga yun. Pagkatapos namin quarrel, you really are sacrificing your own filo. Alam ng spirit yan. Alam nyo kung bakit sinasacrifice yung kapwa nyo? Hindi nyo binibigyan ng time yung isang taong magpahinga. Lalong-lalo kung nakikita yung isang tao na parang hindi napapagod, hindi nagagalit, hindi naiinis sa mga pinaggagawa nyo. Parang gusto nyong lalong inisin. Tapos pag nag-burst na yun, kunwari kayo, yun yung victimizing na sasabi. Nagdi-deny na kung anong sinasabi. Para ma-save yung sitwasyon. Takot saan? Sa consequences ng actions na ginawa. Kunwari kasi sa kanya ko sinabi din na, you give me time. Katatapos lang natin mag-argue. I know, I can move easily, not like you people. Kasi nag-confess nga ako kung sino ako. So, naintindihan niya yon. So, binigyan niya ako ng time. After a minute, lumabas ako. Yung occult nangyari. Kahit yung iba hindi nila alam. Agad-agad nangyari. Yung darating sa'yo. Katatapos mo na nga lang ng argument, meron yung taong iinisin ka. The spirit really knows. They are really easily siphoned by the evil energy. Yung may mga sitwasyon na gagawin sila para ilalabas ulit yung anger na kakatapos lang. Inis. Para siguro bumalik ka sa dati na always blaming, complaining, and hating life like them. Nakakala nila para hindi rin mag-perspire yung abundant and prosperity. Yan ang occult. So at least, nakakabangon pa rin naman ako kahit ganito. Akala ko nga lalagnatin ako, hindi. Pero ang sakit talaga ng truth ko. Nahirapan akong ilabas yung boses ko, pero gagawa pa rin ako ng testimonial and confession and experience para makita nyo kung anong matutunan nyo. And, I-confess din na pagod na kasi ako sa mga taong ganito na lagi na paulit-ulit na cycle tapos gusto nilang idagdag ka, sacrificing your own filo. Right now, mag-e-effect na yung consequences and karma sa inyo.
Mga kapitbahay, mga involved, even those cult na sinasabi ko, kasi isa din yun sa na part dito. Sabi nga nung nagsabi kumuha pa sila taga rito. Kasi minsan ginagamit na language is yung language namin, which is Kankanaay. Kumuha sila mismo ng translator nila. Good luck sa inyo magsimula ngayon. In this next future events. Tingnan natin kung kaya ng people nyo or race all over the world. What's happening around them. And the consequences of your actions that being against the well-being of God. This is what I'm saying. Meron din naman ako pagka-selfish. Bakit mo naman iisipin ng isang tao giving an understanding and tolerance and patience kung sila mismo hindi rin nila binibigay sa kapwa nila? Di ba? Or sila mismo hindi nila tinutulungan ang sarili nila. Bakit naman? It's the right way to act the selfishness, the greed. Sa mata ng katotohanan, tama nga naman. Paano naman matututo kung hindi mo yung gagawin? So, it's not wishing someone's downfall. Kasi magiging, ang meaning ng pagkakanti ng iba is ganito. Yung sinasabi ko, pagiging makasarili. Wala akong pakialam doon. Kasi kung hindi mangyayari, hindi sila matututo. At mag-stand para itama yung mga mali nila. Una, wala nang magliligtas sa inyo. Yung protection lang. Sa limitations and boundaries. Which is, kunwari, kung may accident, dapat na mawawala ka na dito sa mundo, pero may protection pa din. Para matutunan mo pa rin yung dapat mong matutunan. Ganun yun. Protection. Hanggang doon lang. Pag hindi mo pa rin natutunan ang kailangan matutunan, it's not anyone's problem, even God, even the devil itself. It's you yourself is the problem. No one else. I myself accepted also that part of my life, I became a problem. So I stand to face that one, mirror it. Kaya ngayon, gumagawa na ako ng ganitong sharing. Kung wala akong capability na gumawa ng isang organization, the cash, tinatawag nila, free naman to online, di ba? May nanonood. Kahit isa, dalawa, tatlo. At least may matutunan. Kung iisa lang yan, yung isa na yan is pinaka-importante kaysa yung maraming nanonood pero pumasok dito, lumabas naman doon. Wala rin natutunan. At hindi rin in-apply. Siguro may magiging part 2, part 3. Tignan natin yung magiging evidence na sinasabi kong meron talagang naka-install. Or alam mo naman, yung mga devices ng mga ibang bansa kasi they are with this part also. Yung kahit galing sa space, na tinatawag natin sa education ng books. May mga part na nakikita nila yung naaaninag nila or na-video nila kung anong ginagawa ng mga tao. Sa Google Map meron ata yun. Pero limited. Kailangan mo lang magbayad para maging limitless. May mga nagko-content na mga ganun. Sa mga may nalalaman more than sa mga ganun na device. So, na-open tayo sa mga kakaibang nangyayari sa mundo, di ba? Paniwalaan nyo na. Kasi, pag i-deny mo pa rin, lugi ka. Or naniniwala ka, pero ayaw mo, gusto mong i-deny, lugi ka pa din.
Pero meron pa rin namang choices and well-being ng isang tao. Hindi natin ipipilit. Napaka-weird ng tao. Ang simple-simple lang. Ginagawa nilang complicated. Pati yung pag-unite actually, mas pinapaniwala nila yung umiiral sa ego nila, selfish ego and pride. Simple lang naman, mag-usap tayo. Kahit sigawan kayo, pero basta may communication. Pero yung bigat siguro ng emosyon, hindi nila kaya. Yan ang isa sa sign na corrupted ng ang tao. Kunti lang na confrontation. Kunti lang na gusto mong i-clarify yung dumating na message sa'yo. I-explain nilang nila ng kahit isang sentence. Nahihirapan sila. Tapos, hindi sila nahihirapan mag-insulto ng tao, mang-inis. The illusions and delusions. Tapos kasinungalingan na nangyayari sa mundo. Tapos yan, sinasabi nila, hindi sila makapal. Yun ang pagiging makapal ang mukha na tinatawag nila. Insulto ka nang hindi nila alam kung tama or mali yung pag-iinsulto nila. Pang-iinis. Panglalait. OMG. Sino ang may 7-Eleven? Sino ang nababaliw? It's better to express yourself than never, sabi nga nila. Part din ng expression yun. Pero the expression of the wrong way. Kasinungalingan. Well, part of the healing of the land actually din ang nangyayari na to. So, warning yung sinabi ko. Tingnan natin kung kaya ng paligid nyo yung nangyayari kasi the innocence once will always be added. Because we are not even innocent also. We are all sinners in these generations. So tama nga yung plan ng Diyos. Sasabihin ko na ngayon, i-confess ko. You have to add yourself to see the real problem. Kailangan mo maging makasalanan. Kailangan mo maging trash din. Kailangan mong, kasi pag directly mayaman ka na, meron ka ng mataas na posisyon kahit hindi ka mayaman, yung nagsasweldo ka ng mataas, wala ka nang pakialam sa purpose. In realizing these experiences, dati, I regret na I volunteered. Tapos bakit ko na-question ko ang Diyos kung bakit niya ako nilagay sa isang mahirap through materialistic world. Naghihirap na kulang sa funds. Nakurap din sa spiritual. Now, if you connect, oo nga naman. Paano mo na mapuprove yung power ng Diyos din? Yung sitwasyon. Paano mo makikita yung mali? Tignan mo nga yung mayayaman ang nakikita na nila lagi ng mali. Kasi meron silang pera. Na iyayabang na sasabihin, wala naman talagang problema, kayo ang problema. Hindi rin nila nakikita yung sarili ng problema din sila kasi pwede nilang apak-apakan yun. Walang mas salat sa kanila. O, diba? Through explanation, ganun lang kapala kasimple. Pero yung awakening, wow, oo nga naman. Once na yung maranasan mong akala ko awaken na ako. May part na mas i-awaken pa ako or ila-enlightenment. Akala ko enlightenment ako. Napakasimple lang yung explanation. Pero, parang ngayon lang ako nagising yung ganun na explanation. Mararanasan nyo yan. Tapos yung courage and confidence, akala nyo simple lang. Kasi nga, pupunta kayo at sabihin yung gusto nyong sabihin. Hindi lang pala kadali. Tapos tayo, lait tayo na. Eto tayo, kaya nating magsabi kung anong gusto nang sabihin. Pero, sa huli, pag na-enlighten ka, na-awaken ka, ay, yung mga pinagsasabi ko, porket meron akong courage and confidence,
May boses ako. Mali pala. O, di ba? Hindi yun yung tamang courage and confidence or boses. Kundi panlalait, pang-iinsulto, etc. Or kasinungalingan na gusto mo lang makipag-socialize kasi may gusto ka lang. Kung kunwari sa mga businessman, para ano yung maging patok yung business nila. Kailangan nila makisocialize kahit ayaw nila. Pero pwede naman pala sa tamang paraan na lumalaban sa tama. You introduce your products in the right way. Hindi paninira sa ibang business, hindi panlalait sa ibang business, hindi mo sisiraan yung ibang business. Kahit matibay, pero andyan pa rin yung paniniwala sa Diyos na mag-strive yung business mo. Kasi andyan ka na, iniisip mo yung tama at mali. Iniisip mo yung kapwa mo, yung paligid mo, yung manners mo, attitudes, qualities. Kasi na-add talaga yung manners, characteristic. Paano mo sabi na magiging mag-boom yung business mo? Example which is, hindi mo iniisip yung pinag-uupahan mo, yung inisip mo lang yung income, yung pinag-upahan mo na malinis yung paligid, hindi mo lalinisin. Or yung paglalakad lang, yung pag may candy ka, tinapon mo siya, bad manner yun, di ba? Hindi, ilagay mo lang sa bag saka mo, ilagay sa trash can mo kung may nakita ka. Good manner. Pag manirgarilyo ka, iisipin mo kung saan mo itatapon sa tamang lugar, hindi kung saan mo tinatapon. Good in bad manner. Kung iinom ka, ilagay mo yung sarili mo, yung kaya mong inumin. Diba? Pag hindi mo na-realize to, nasa kid energy ka pa. Na may gusto kang ilaban na hindi mo rin alam kung anong nilalaban mo. Yan is yung emosyon na nahihirapan ka. People are weird. Gusto nila ng peace pero ayaw nila mag-abide sa real law ng kaayusan. Educated na tao or hindi. Katulad ng mga pulis, naintindihan ko din sila. Kaya sila nagiging ganun. Kasi matigas yung ulo ng paligid nila. Kaya, no need to use harassment. Kasi ang tigas-tigas lang ng ulo eh. Yung i-advise mo nga sila, pagsasabihan mo para the second time na tingnan na nila ang sarili nila. No choice, gawin mo ang harassment. Oo, lumalaban tayo lahat para mabuhay. Pero dapat sa tamang lugar. Weird talaga ng tao. So, thank you for hearing this message. I promise, yung nakalimutan ko ulit, dinagdagan yung sinabi kong, meron akong narinig na nag-aaktong na umiiyak o parang nangiinis. Kasi alam niya kung naandito ako sa baba. Alam nilang narinig ko sila sa taas. Lalaki yun. Parang lalaki yung boses na yun. Or babae. Uy, very not sure. No, same pala. Merong lalaki na may sinasabi, may babae na kuhan. Tapos, sorry. Parang ganun. So what? Kasi sinabi ko din yun, actually. Habang umiiyak ako. May tililing. Ang galing-galing yung magganon sa isang tao. Tingnan natin kung kayo din makakaranas. Tingnan natin kung kaya nila. Ito yung ibibigay kong selfish energy sa kanila. Sa mga taong tumatawa sa ganun na sitwasyon. Yan ang tinatawag nilang wishing someone's downfall. Tapos yung ginagawa kong to is
wishing they're learning with a selfish energy. We have to give them that part. Good luck. Ako naman ang tatawa. Di ba? And kaya ko naman mag-accountable this part na ginawa ko din yon kasi may part na wishing someone's downfall a percentage. Kasi tumawa ako eh. Alam ko yung consequences, tumawa ako. Karma. Kasi they can experience, pero alam mo yung 10 times fold. I can, with dignity, I can do that with dignity, the accountability. Sinasabi ko pa ngayon, good luck sa kanila kung kaya nila. Yung accountability na yan. Para maalis nila yung sarili nila sa consequences in karma. Minamalas na nga sila. Gusto pa nilang malasin yung buhay nila. Kami, na nakakaranas ng kasamaan ng ibang tao, mukhang minamalas. Pero pag i-realize mo, the universe is still making in God, especially God, is as much as possible, kahit nakakaranas kami ng ganun, will be easy for us. It depends on how we accumulate our emotions. Kung paano namin dalhin ang sarili namin at emotions namin sa mga nararanasan namin. Ngayon that I am educated at this part, even though I'm experiencing it, pwede kong iiyak ng minuto o isang oras after nun, okay na ako. Kasi alam ko ang totoo. Kasi people is not perfect, human is not perfect. Kaya kailangan mo ilabas yung emosyon na yan. Kaya yun, umiyak ka. Then after nun, wala. Alam ko yung iba na intindihan nito. Ito, yung sinasabi ko. O, di ba? That after a storm, meron pa ring blessings na darating na galing sa gumagawa ng problema. Sa chest, they are the ones that are the pawn of the goodness of God actually. Para makita ang problema at hindi ka rin maging isang problema katulad nila. Kung nakita nilang sarili na naging problema, congratulations. Inalas nila ang sarili nila doon sa problema na yun. Then they have to continue na lumaban para hindi maging pawn ulit. Sanay kasi ang tao na i-release yung mga na raramdaman nila sa pang-iinis, panglalait, pang-iinsulto. Pero pag you confront their emotions, kunwari wala silang dinadalang mabigat. Pero paano sila sumagot sa'yo? Paano sila mag-react? At inisin ka? Ay, ang laki ng ebidensya. Ganyan ba yung walang dinadalang mabigat? Diba? Ganyan ba yung sinasabi mo mabait? Or kung talagang sinasabi mo isa ka nagko-considerate na tao, understanding na tao, have a patience or tolerance? Ay, ang yabang mo sasabihin ng consequences and karma. Nasa denial ka. Diba? Sana naintindihan nyo. And may naintindihan kayo sa sinasabi ko kasi ngayon na naririnig ko yung boses ko ay onse. Parang, ganun. So, thank you for hearing. Don't forget to subscribe and click the bell notification for the next videos. And thank you for those people that still monitoring. Kasi alam ko yung mga ganitong talking is mabigat sa iba. Bakit mabigat? Mayroon talaga tayong problema sa emotions natin. Na kunti lang na sharing or pakikinig sa problema ng iba, napakabigat na sa atin. Minsan nga pag may message lang pala or tatawagin yung isang tao, mabigat na sa kanila. Meron something's problem talaga. Yung iti-text mo lang na kailangan ko yung ito ganyan or tatawagan mo yung taong yun, meron talaga. Minsan, dahil sa courage and confidence, hindi mo magawa, pero mostly, mas naiintindihan mo pa yung mga taong walang courage and confidence, pero iniisip nila yung
pakikitungo nila sa kapwa nila, yung ugali nilang ibibigay nila sa kapwa nila. Kaysa yung may courage and confidence, pero may pinoproblema, akala nila, hindi nila kailangan yung tulong. Pero pag through their situations, kunti lang na "Hi, grabe, ganito, ganyan." Yung sinasabi nilang parang naaano na yung utak nila. Yung kunti lang na pagsusulat, paggagawa ng, yung itatype sa computer, yung sasabihin mo lang yung mali or tama or kahit ano man dyan, na simple lang na gawin, napakapikat. Meron talagang dapat i-heal doon. Nasabi nila nahihirapan sila sa loob ng relationship nila. Konting effort kasi na gumawa ka lang ng conversation para mag-usap kayo mag-asawa or mag-partner or magkaibigan. Wala. Or gumagawa ka ng effort pero yung isa iniiwasan ka. Pag ginawa mo na talaga yung effort at talagang todo iwas din naman siya. It's time to remove yourself at that part. Kung talagang importante ka sa kanya, kasi todo effort ka. Kasi manipulation na kasi tawag doon eh. Yung may pinapatunayan yung taong yun dahil sa iwas niya, na gusto niyang patunayan na napaka-importante siya sa'yo para kung may gawin siyang napakasakit, okay lang sa'yo. Parang ganun yun. Parang mostly yun yung problema ng relationship sa lalaki at babae, di ba? Manipulation. So, thank you guys. Kanina pa ako nagpapaalam. See you in my next talking. Bongga! Ang ganda ng boses ko sa video. Pero sa personal, parang hindi ko marinig yung boses ko. Kaya pala napapaaway ako na, wow, sinungaling tong taong to. Test sa kanila yun. Ay, OMG. Ang ganda ng boses ko sa video na ginawa ko Tignan natin yung mangyayari kung anong mangyayari. Idadagdag ko dun sa sinabi kong tignan ko nga kung anong magiging message ng mga messengers na nagsasabi na minsan may mga Tagalog na messenger, iilan lang yun pero mostly yung English. Idadagdag ko siya sa magiging part 2 ito or part 3. Weird. Kaya pala, grabe ka naman, God. Ako lang palang nakakakita ng sakit ng katawan ko. Pati yung hindi naniniwala yung kasama ko na na-fracture yung paa ko. Na-fracture yung paa ko dahil sa balik ako ng balik. Yung aso nila tumaas sa amin. Binabump niya yung tanki namin. Tapos yung glass na division na kung saan doon naka-stay yung maraming pusa namin. Siguro nagulat doon sa mga fireworks nung New Year. Kaya naka-open kasi yung gate namin. Tapos ang laki-laki ng aso nilang yun, nakakatakot. Iyon pa naman yung tahol ng tahol. Kapitbahay kasi namin yun, pero hindi nasanay sa amin. Tahol ng tahol. May division na sa banda namin para hindi pumunta sa aming terrace. Pero pinalabas nila ata yung aso, hindi umuwi hanggang gabi, tapos hanggang nag-fireworks, ayun, nagulat yung aso, tumaas sa amin kasi naka-open yung gate. And grabe talaga yung takot niya, hindi niya alam na nababump niya yung glass. Akala niya walang dust, siguro gusto niyang pumasok sa area ng mga pusa, bag, sabi niya, narinig namin, tumaas kami. Knock-knock ako ng knock-knock na paulit-ulit sa kapitbahay. Baka wala sila nung time, baka may pinuwantaan silang mga kamag-anak na nag-cater ng New Year celebration. Pagbaba ko sa hagdan nila, napaganon yung paa ko, ayun, na-fracture. Hindi rin naniniwala ko sama ko. Kasi kaya kong magbuhat ng mabigat. Siyempre, iniinda ko. Sinasabi ko lang na masakit. Siyempre, iniisip ko yung gusto kong itulong pa din. Concern. Kahit yung sinasabi kong masakit yung tonsil ko, tinitiis ko pa din. Kung anong gusto kong itulong hanggang 2 AM na natulog kami, yung time ngayon, 3 PM na, gusto ko talaga magpahinga.
Ay, OMG naman, God. For sure, part ng test sa mga tao sa paligid yung mga weaknesses na alam ko meron ding nakakaalam na fracture ang paa ko. Meron akong isang taong naringgan na meron ba talaga siyang fracture. Merong CCTV sa loob ng bahay namin or sa labas na or merong taong siguro sakto na natingin sa labas or yung pinag-uusapan namin. Sabi ko nga, merong ano sa loob ng bahay namin eh. Nung nagpatayo kami ng bahay, may, nung hindi pa buo, may mga inano sila sa loob ng mga bubida parang yan. Yung bubida na yan, baka may nalagay sa loob. Pwedeng pakinggan nila yung mga pinag-uusapan. Lahat naman yung possible sa ngayong panahon. Lalong-lalo kung nagpatayo ka ng bahay sa pandemic, di parang drug dealer ka. Kasi may napapansin din ako mga parang nakasibilyan na mga lalaki na pag may pumupunta kami sa city na kumukuha ng mga materialis, parang may mga sumusunod. Parang, tapos biglang tingin doon. Biglang inalis yung tingin or kunwari may ginagawa or kunwari bumibili sa kapila. Ay naman. Tapos parang hanggang ngayon naman yun, ganun pa din. May napapansin akong ganun. May tililing talaga ang mga tao kung no, napatunayan nilang hindi ganun ka. Parang gusto pa nilang patunayan na, ew, pag-uugali, corrupted. Kasi ilang beses kung may part na may nag-argue din kami ng ano na, sabi ko nga ang sakit ng paa ko tapos ipapagawa mo sa akin yan. Mga ganun-ganun na pag-aaway ng, alam mo na, family, normal lang yun. Tapos ginagawang masama lang niya. Imposible hindi naman nangyayari sa inyo. Isang part ng clarification, confession, or direction. Ay, yan, sabi ko nga, merong talagang something na nilagay na naririnig nila yung ano. Except sa mga taong nakakarinig talaga ng argument. Pag naka-open ang window at pinto, hindi na nila kayang, pag wala talagang customer, yun yung isang pagkukunan ko ng evidence, magsimula ngayon at this future days na darating kasi mag-open ulit kami dito sa aming bahay ng cafe na walang talagang as in isaman lang napapasok. Kasi natatakot silang marinig yung mga conversations nila or nangyayari sa loob ng bahay. Evidence yun na meron talaga. Panghahawakan ko yung evidence. 'Di ba?